beloved Boss Mike Cervera. Okay. So mga kababayan, ito ay tungkol daw sa maaari na tumama ng lindol dito sa ating bansa. So sa mga sa mga malalapit, sa mga mapapanood ninyo, baka maging babala sa inyo, lalong-lalo na kung malapit sa inyo itong ating tatalakayin. Teresita Celebrado, Emily Vasquez. Pasok! Eto na, patay na! Ang ilang bahagi ng EDSA Kamuning flyover. Kailangan itong patibayin laban sa posibleng pagtama ng malakas na lindol sa Metro Manila. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Matapos ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan itong Miyerkules, niyanig din ang magnitude 6 na lindol ang Fukushima region sa hilagang bahagi ng Japan itong Huwebes. Sa Amerika naman, magnitude 4.8 na lindol ang tumama na naramdaman sa New York at New Jersey. Sa gitna ng sunod-sunod na mga pagyanig na yan, nagpaalala ang FIVOX na dapat maghanda ang Pilipinas sa malalakas na lindol. Posibleng araw na mas malakas na lindol pa ang tumama sa bansa dahil pasok tayo sa Pacific Ring of Fire. 6 ang aktibong oceanic trenches sa Pilipinas. At kapag nagkaroon daw ito ng paggalaw, posibleng lagpas magnitude 8 na lindol ang yumanig sa bansa. In summer, it's capable of generating Lakas nun, ha? 8.2 earthquake. The Manila Trench is capable of generating 8.3 earthquake. So magnitude 8 and above. Capable po sila. And Dapat din umanong paghandaan ang posibilidad ng tsunami lalo na't napalilibutan ng tubig ang Pilipinas. Payo ng FIVOX, maging alerto sa 3 senyales na shake, drop, and roar. Nako! so when we say shake, there is a strong shaking na halos hindi ka na makatayo. Nako, And, ha? Oy, naabutan nyo ba? Kasi nung panahon ng baby pa ako, nasa sinapupunan pa ako ng nanay ko, may tumamang lindol daw dito sa Pilipinas na nagguho-guho ang mga hotel doon sa Baguio na meron pang natagpo ang patong na magkakulasisi. At doon naman sa nakakaawa, doon naman sa Nueva Ecija, merong mga estudyante, gumuho yung building ng gumuho yung building ng eskwelahan, mga kababayan. Oo, no. So nakakatakot pala 'yon. Buti na lang, hindi ko pa naranasan 'yun eh. Baby pa ako niyan eh, nasa tiyan pa ako. Oo. Oo, at saka nung pumutok yung bulkan ng Pinatubo. Hala, natabunan yung halos kabuuan ng Pampanga. Oo, kwento na lang nila yun. Hindi ko naman naabutan. Oo, di na. Naloko na. Kaya mga kababayan, wag nyo basta-bastahin ito. Baka naman kayo, porke nandiyan dyan kayo sa malalapit dyan sa nasa malayong lugar kayo, nasa ibang bansa kayo. Ibig sabihin, mga kababayan, pinag-iingat lang din at pinaghahanda tayo. Di ba? Oo, oo. Naloko na. drop, there is a sudden retreat or of water. Yung sa dagat, nag-retreat siya, nag-recede, and then roar. Unusual sound, rumbling sound coming from the sea. Sa oras na may maramdamang isang senyales, lumikas na raw agad sa mataas na lugar. Hunyo ng nakaraang taon nang sabihin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na higit 60,000 ang maaaring mamatay sa bansa kapag tumama ang isang magnitude 7.2 na Siguro, no, Lord, panalangin na natin. Unahin nyo na si ganito, unahin nyo si ganyan, di ba? Si ganyan, si ganito, si ganyan, yung mga walang iya, ganon. Yung mga mababait tulad ko, wag muna, di ba? Naloko na. Riri, and thank you naman, oo, ha? Wag muna ako. Wag muna kami ni Jen Angeles. Oo, bago pa lang kami. Yung mga matatagal na. Naloko na. Oo, tawa ko doon. Oo, ha? Oo. Yung mga matatagal na, naimbag nga rabi, nabaluna, magandang gabi po, naimbag nga rabi, kada kayo, amin, apo, kaedad mo lang anak ko, Boss Mike. O, di bata nga lang, di ba? Bata lang, bata. Ilang taon na ako?
32. O, ayan na. May edad na nga. Matanda na. Naloko na. Kita nyo na. So, mag-iingat kayo. Yung mga palatandaan na bigla na lang lilindol. Alam nyo yung parang may may tirahan sa sa baba. Yung mga ganun, no? Diba? O, unahin ng lamunin ng lupa si Kibs. Oo nga, no? Praise the Lord. Naloko na. Sino susunod? Kayo nang bahala, ha? Carmela Solenga, shoutout. Dapat mauna ang mga masasama kasi kapag sila ang matitira, sila na ang maghahari sa Pilipinas, puro masasama. Dapat magkumpisal na tayo, para makahanda tayo. Oo nga. Oy, magsimba kayo. Magsimba. Naloko na. Sa lahat ng comment, ito yung mga gusto ko. Si Boss Weng, ayan, 32 ka na, Boss. May kala ko 22. Yan! Naloko na. Yung mga ganyang comment, Jocelyn Herrera, ganon. Naloko na. Diba? So ito na, pakinggan ninyo, kayo talaga. Ito yung topic, hindi ako. lindol sa Metro Manila na tinatawag na The Big One. Ikinatuwa naman ng Billbox sa mga ginagawang paghahanda ng MMDA at DPWH sa The Big One. Mas maganda rin daw na gawing quake resilient o patibayin ang iba't ibang infrastruktura. Isang halimbawa ang EDSA Kamuning Flyover na may ilang bahagi ng southbound lane ang isasara habang sumasailalim sa retrofitting. Ayan na. So, traffic na naman. Nako, traffic na naman ito mga boss. Pero alam nyo, okay lang yan kung ikabubuti naman, di ba? Roberto Official. Magkaedad lang tayo. Di ba? I-clear po natin yung mga alternative routes na yan at especially yung mga mabuhay lanes. Malapit po dito sa mga areas kung saan may mga gagawin po ang DPWH. Magsisimula sa April 25 ang partial closure ng Kamuning Flyover. Ayan na, tandaan nyo na to, April 25, EDSA Kamuning Flyover, southbound lane, retrofitting, 11 months. Ako, tagal. Ayan, April 25 to 2024. Yan ang mag-uumpisa, Mala ko, kaedad pala kita. Diyos ko kayo. Ayokong napag-uusapan yung mga edad-edad. Mahirap ang lindol, Sir Mike. Kaya nga, mga boss, hindi ito biro-biro tong lindol, mga kababayan, Baka kasi akala nyo, biro-biro lang ito. Abay, marami hong mapiperwisyo. Abay, hindi pa tayo nakakabuelo, nakakabawi sa pandemya na dumaan. Tapos eto na naman. Sana'y wag naman, wag naman. Pwede ba si China na lang? China lang. Lindol, si China na lang daw ang dalawin, ganon. Naloko na. Pwede ba yun? Diba, no? Oo. Tatagal ng 11 buwan. Mananatili namang operational ang EDSA Busway Lane sa naturang flyover. Nagbabalita mula sa frontline. Teka muna. Sabi dito ni Joseph Marcos, baka kaya ni Kibs patigilin. Oy, oo nga. So, ayun na nga. Ipa-remote natin kay Kibuloy. Sabi dito, talaga. Pwede ba yun? Stop! Dito na tayo. Mike Cervera po lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike